ng Panginoon. Bago po tayo dumako sa ating mga pananalangin, dahil ito'y araw ng pananalangin, kung saan sama-sama nating idulog ang lahat ng ating mga kahilingan sa Panginoon, mga suliranin sa buhay, mga pangangailangan sa church. Ay tayo muna ay makinig ng salita ng Panginoon na kung saan ito po ang ating pagkain at ito po ay nagbibigay lakas at ito po ang nagbibigay sa atin ng malalim na matibay, matatag ang ating pundasyon sa Panginoon sa pamamagitan po natin ng ating pakikinig ng salita ng Diyos. At ibinibigay ko na po ang pagkakataon kay Brother Atana. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, no? Alam po na tayo po ay pinagpala ngayon sa araw na ito. Kahit maulan, di ba? Ako po ay nagpapalubos na pasalamat, no? Bilang isang lingkod po ay kailangan po natin gampanan ang ating tungkulin bilang isang lingkod ng Panginoon, no? Ako nagpapasalamat po na ewan ko kung sinong nagawa dyan sa ano na yan, yung nakasulat na yung mga pangalan dyan. Tinignan ko, marami na pala. Kaya sabi ko, maraming salamat sa Panginoon dahil marami na po kaming, kumbaga marami na pong magdala ng salita niya tuwing Miyerkules. Iba-iba po yung kapahayagan na ipadala ng ating Panginoon. At ako po ay lubos sa papasalamat po. Bago po tayo mag-umpisa po, tayo po muna ay manalangin. Ama namin na mapagpala, makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-iingat, Father God, sa pagpunta dito, Panginoon, sa iyong tahanan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa umpisa pa lamang, Panginoon, naranasan namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, na siyang bumilo sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po, Father God, sa iyong kabutihan, Panginoon, at sa katagumpayan sa buong araw namin pagmumuhin, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, ako, Panginoon, magdalangin yung mga salita, Panginoon. Bigyan mo ako, Panginoon, ang wisdom, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. At ito, Panginoon, yung mga salita, Panginoon, ay may pahayag ko ng maayos, Panginoon, sa iyong mga anak, Father God. At bigyan mo ito, Panginoon, ng kapangyarihan, Panginoon. At ito, Panginoon, ay manahan sa bawat isa sa amin, Father God. Maraming salamat po, Panginoon. Pangunahan ko po, Panginoon, sa aking mga sasabihin ngayon, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Ang lahat na ito, Panginoon, ang dalangin, Father God, ay aking pinabalik sa iyo, Panginoon. May paputos salamat sa pangalan mo naman, Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ako po ay nagpapasalamat po sa Panginoon na ako po ay nakapagpahayag po ng salita niya, no? Bilang isang lingkod, isang karangalan, no? Isang karangalan ko po na ako po ay nakapagsalita sa harapan ng kanyang mga banal na salita. Ito po ay lima lang po ang dadalhin ko po na salita ng Panginoon. Una po ay pagsikapan natin na makapasok tayo sa makipot na daan. No? Sinasabi ng Panginoon na mahirap po pumasok sa makipot na daan. Ngunit kung tayo po ay makapasok sa makipot na daan, ito po ay patungo po sa buhay po na walang hanggan. No? Kaya sabi po dito sa Matthew 7:13 hanggang 14. Sinabi po dito, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang diraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo ngayon. No? Sa buhay po natin ngayon, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil tayo po ay nandito po sa kanyang tahanan. No? Sinasabi dito na marami pong dito sinabi, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapad sa daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan
daan papunta sa buhay at kakaunti ang nakatagpo ito. No? Kaya po tayo, doon po tayo dumaan sa makipot na daan. No? Bakit ko po na tayo po ay nasabi dito na marami ang maluwang, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. Diyo? Sa panahon po ngayon, atin pong kumbaga sa panahon po natin ngayon ay ating masasabi na marami po ang tao po na kumbaga nakalimot na sa Panginoon, di ba? Kumbaga sila po ay gumawa sila ng kanilang makamundong gawain, no? Dahil iniisip nila kung sila po ay papasok sa makipot na daan, kumbaga hindi na nila magawa yung mga ginagawa nila na kumbaga nakakaugalian nilang mga gawain, no? Na makamundong gawain. Kaya sinasabi ko nga kanina yung niayan, sabi ko, mapagpala itong bata na ito dahil siya po ay pumasok sa makipot na daan. No, siya po ay nagtatagumpay sa makipot na daan. No, kaya kung hindi pa siguro siya pumasok sa makipot na daan, baka siya ay kumanta doon sa na ano ko dati na siya talaga ay mahilig magkanta sa mga bidyokihan, no? At naalala ko rin dati, nung ako pa ay binata, no? Napumunta kami sa mga kasama ko sa gabi na pumunta ako sa mga beer house. Isang beer house, hindi naman talaga example kasi nakapunta rin talaga ako. Noon makita ko po na napakaraming tao, no? Kumbaga doon sa panahon ngayon, kumbaga marami pong tao na gumawa ng hindi mabuti. No, kaya mahirap po pumasok sa makitid na daan dahil natakot sila na kung pumasok sila sa makipot na daan, hindi na nila magawa yung kaugalian nilang ginagawa. Di ba? Magpunta tayo sa sabungan, makita natin na halos wala nang makaupo. Di ba? Halos wala nang makaupong tao sa sabungan. No? Yung iba nakatayo na lang. Ngunit maranasan natin sa tahanan ng Panginoon, no? Mga bakante-bakante pa yung sa tahanan ng Panginoon. Kaya kung tayo po kasi ay makapasok na tayo sa kung tayo po ay magtatagumpay na makapasok tayo sa pintuan at ito ang buhay na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan, at ito po ay tayo po ay pinagpala at tayo po ay hindi na tayo babalik doon sa mga gawain natin dati, di ba? Yung tayo dati ay nagsugal, kung tayo dati ay uminom, kung tayo dati ay pumunta sa ibang mga kalayawan, sa mga kahit saan, no, na walang kabuluhan. At kung tayo po ay makapasok na tayo sa masikip na pintuan, ito po ay pinagpala tayo. Kaya nasabi ko sa gabing ito, tayo po ay pinagpala ngayon dahil napagtagumpayan natin ang pagpasok sa makipot na daan patungo po sa buhay na walang hanggan. Di ba? Dahil po, kung doon tayo sa maluwag na daan, dahil sinasabi dito, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. No? Kung tayo po ay gumawa ng hindi magaganda po, ay tayo po ay papahamak. No? Ito po ay sinasabi ng Panginoon na malapad at malawak ang daan, ngunit patungo sa kapahamakan. Kaya doon tayo sa makipot na daan upang tayo po ay, ang buhay natin ay sigurado po na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. No? Isa lang man po ng, kumbaga isa lang po ang ating hangarin dito po sa mundo, kung di magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan talaga. Di ba? Wala tayo ibang hangarin, kung di yun lang po ang hangarin natin. Kaya tayo po ay papasok sa pintuan na makitid at masikip upang tayo ay makatagpo tayo ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Pangalawa po ay napakahalaga na gagawa tayo ng mabuti.
No? Napakahalaga rin talaga na tayo po ay gagawa tayo ng mabuti, no? Lalo na po sa ating kapwa at lalo na po sa mata ng Panginoon. Dito sa Mateo 13:47-50, dalian ko lang po kasi nag-ano po yung oras. Eh, sabi ni Mama, dalian ko lang. Mga ano lang siguro, 20 minutes lang. Sa Mateo 13:47-50. Dito sinabi, ang kaharian ng langit ay katulad din sa isang lambat na inahagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang naupuno ang lambat, hinila ito sa pangpang. Naupo ang mga tao habang tinipon nila sa sisidlan ang mabuting isda at itinapon naman ang mga isdang hindi napakinabangan. Gayon din ang mangyari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihiwalay ang masasama sa mga matuwid at ihahagis ang masama sa naglagablab na apoy. Do'y mananangis sila at nangangalit ang kanilang mga ngipin. No? Napakahirap po, no? Sa pagdating ng panahon na kung tayo ay mapili tayo ng anghel na hindi tayo mapili, no? Ngunit sa panahon, kumbaga magpatuloy na po tayo sa paglingkod ng Panginoon, no? Na kung tayo po maging katulad tayo, no, ng isang naglambat, no? At tayo ay maging isang isda na mabuti, doon tayo ilalagay sa sinsidlan at tayo po ay at iniingatan po, di ba? Kahit yung kami dyan maglambat, yung mga sira nga, ibang tapon talaga namin. Pero yung mabubuting isda ay iniingatan namin sa lambat na kukunin namin, kinukuha sa lambat, di ba? Dahil ang mabuting isda po ay ati pong napakinabangan po natin. Di ba yung isda po na hindi na po, kumbaga, sira na po na isda, hindi na po natin napakinabangan. Ganon din po sa Panginoon. No? Kung tayo po ay mabubuti, no? Tayo po ay gagawa ng mabuti, pinapahalagahan po tayo ng Panginoon. No? Pagdating po sa sabi ito, pagdating ng katapusan ng daigdig, no? Hindi naman ito po ay gawa-gawa ko lang, kumbaga basahin natin, kung mabasa natin, ito po ay dito talaga natin mabasa sa Bible, no? Na pagdating ng katapusan ng daigdig, no, ang mga anghel, nandoon yung mga anghel ay yung mga masama at matutuwid ay kumbaga ihiwalay, no? Ihiwalay. Kaya tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Magpatuloy na tayo sa paglingkod sa Panginoon, na tayo po ay maging matuwid at mabuti, upang po tayo ay piliin ng mga anghel, no? Na bilang isang matuwid, hindi tayo itatapon, no? Naglagablab. Yung isipin mo yung naglagablab na apoy, no? Kumbaga kung apoy lang siguro, kumbaga maano lang yan, maliliit lang yung apoy. Pero yung iisipin natin yung naglagablab na apoy, kumbaga kung sinunog mo yung kagubatan, nung grabing lakas ng apoy, yun yung sinasabi na naglagablab na apoy, no? Doon po mga ngalit at doon po tayo mga ngalit ang ating mga ngipin, no? Kaya napakahalaga po sa buhay natin na tayo po ay gumawa ng mabuti upang tayo ay kung katulad ng isang mabuting isda na ilagay sa sisidlan, no? Hindi tayo magaya ng isda, sira na isda na itatapon na lang. No, naalala ko yung magulang ko, si Papa. Kapag siya ay nagtanim ng nagtanim siya ng mais, no, pag tumubo na ito. Kasi yung bawat tanim kasi namin ng mais, apat tatlo bawat namin.
kumbaga sa mais kung ano talaga, mayroon talaga siyang hindi mamunga. Kumbaga gitawag namin sa amin sa Bisaya, baras. Baras, yung hindi siya mamunga. No, maano man siya, kumbaga mataba man siya, pero nangilaw siya, hindi siya namumunga. Naalala ko yun na inano niya, kumbaga tabasin niya, no? Tabasin niya yung hindi namumunga. At ilagay doon sa kasamang mga damo at susunugin niya. Ngunit yung matatabang mais at saka yung may mga bunga, yung inalagaan niya, nilinisan. Kumbaga ginaano pa yung lupa, no? Ginahabog, kumbaga sabi sa iya, parang ginahabog, ginano yung lupa para po mag-ano sa puno niya. Dahil naisip ko, dahil ang mais na yung may bunga ay napakahalaga sa kanya, no? Kaya yung mais na hindi namunga, binunot niya dahil hindi na yun na mapapakinabangan, no? Kaya po sa buhay po natin ay kailangan po natin na mamunga po tayo, no? Magbunga po tayo, na pagsikapan po natin na tayo po ay makapaglingkod sa Panginoon, no? Kahit minsan meron talagang panahon na minsan tayo ay nanghihina, di ba? Meron talaga kahit sino pang sabihin sa atin. Pero andyan yung kumbaga andyan yung banal na espiritu na nagpapatuloy, no? Kumbaga nagpapatuloy na manumbalik po ang ating kumbaga magpatuloy po ang ating kumbaga kasiglahan, no, sa paglilingkod sa Panginoon. No, kailangan po nating gagawa tayo ng mabuti upang tayo ay mahalagahan ng ating Panginoon. Ang pangatlo po, maging handa po tayo palagi, no? Bakit po tayo ay maging handa po tayo palagi, no? Kaya pagdating nga yung mga bagyo, di ba? Pagsabi ng balita na bagyo, yung nakaraan yung bagyong Odette, akala nila hindi daw lumakas, no, yung iba hindi nakapaghanda. Pero ngayon pagsabi na may bagyo, ay handa na ang lahat. Baka matuloy yung bagyo. Kaya sinasabi dito, maging handa po tayo palagi. Sinasabi sa Marcos 13:32-36. Sinabi dito, ngunit walang nakakaalam ng araw o ng oras na iyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Mag-ingat kayo at maging handa, dahil hindi ninyo alam kung kailan ito mangyari. Ang katulad nito ay isang taong naglalakbay sa malayo. Iniwan niya ang kanyang tahanan at tahanan sa pamamahala ng kanyang mga alipin. Binigyan niya ang bawat isa ng kanya-kanyang gawain at inutusan niya ang tanod na magbantay. Gayon din naman, magbantay kayong lagi, dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang Panginoon sa sambahayan. Ito'y maaring sa takip silim, o hating gabi, o madaling araw, o kaya'y sa umaga, baka siya'y biglang dumating at maratnan kayong natutulog. Ang sinabi ko sa inyo ay sinabi ko sa lahat, maging handa kayo, no? Talaga pong tayo po ay maging handa po tayo, no? Dahil sinasabi nga ang pagdating ng Panginoon ay parang isang magnanakaw, no, na hindi natin alam kung kailan siya lumusog. Di ba? Kaya po, tayo po ay laging handa ng Panginoon, no? Dito po sa atin, habang tayo ay naghahanda, ay ang Panginoon po ay meron pong kanya-kanyang pinapagawa po sa atin. No? Meron po tayong kanya-kanyang tungkulin
no? Kaya sa isa't isa sa atin ay mayroong tungkulin na pinapagawa ang Panginoon. Kung ito po ay hindi po natin kumbaga hindi natin ito magampanan, itong ating tungkulin na gawain, no, baka pagdating ng Panginoon ay hindi tayo nakahanda, no? Kaya sabi ng Panginoon, palagi kayong handa dahil hindi alam kung kailan siya, kumbaga hindi natin alam kung kailan siya babalik, no? Sa umaga o sa gabi man, no? O anong oras hindi natin alam, no? Kaya po tayo ay palagi po tayong handa, no? Kaya sinasabi ko na tayo po ay pinagpala na tayo po ay laging handa sa Panginoon, no? Yung ating mga ginagawa ngayon, ito po ay isang paghahanda, no? Isang paghahanda po sa pagbabalik po ng Panginoon. Baka pagdating ng Panginoon, maratnan tayo na wala tayo sa kanyang tahanan, no? Baka pagdating natin yung Panginoon, nung kumbaga sinasabi sa salita ng Panginoon na baka tayo ay masarahan ng pinto, no? Baka tayo ay katok ng katok. Panginoon, buksan mo ako, sabihan ka ng Panginoon, hindi kita kilala, no? Dahil hindi ka naghahanda sa kanyang pagbabalik, no? Baka po tayo po ay sa pagbalik ng Panginoon, no? Pumunta tayo doon sa sabungan, no? Kaya o sa inuman, no? Sa inuman o magawa tayo ng hindi maganda, no? Kaya po napakahalaga po sa atin na gagawa po tayo ng maganda at mabuti na kaya at kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon upang po tayo ay laging handa, no? Sabi ng yung 10 kumbaga yung 10 dalaga, no, yung 5 hangal, no? Yung 5 naman ay matalino, naghanda sila ng kumbaga nagreserba sila ng gas, no? Kaya tayo po ay maging kabilang po doon sa 5 matalino na mga dalaga na nag-reserve po sila ng gas, no? Sa paglilingkod po sa Panginoon, sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, kailangan po natin may extra, no? May extra po tayong gas, hindi tayo mauubusan. Ibalam po natin na marami pong naglilingkod sa Panginoon na umaayaw, no? Hindi siguro yung sinagdala ng gas, siguro. Kaya kailangan tayo may reserva, no? Para manumbalik po yung kasiglahan natin, no? Kaya kailangan natin magreserba ng gas para magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik, no? Kaya maging katulad tayo ng ng 5 dalaga na matatalino, no? Hindi natin yung gayahin yung hindi nagre-reserve ng dahil sa paglilingkod na sinasabi ko na meron tayong kahinaan, no? Meron tayong panahon na manghihina tayo sa paglilingkod. Ngunit andyan yung banal na espiritu na papalagi, no? Minsan sa buhay ko minsan sa buhay ko meron din akong kumbaga minsan meron tayong panghinaan na tayo sa paglilingkod sa Panginoon, no? Ngunit ako nagpapasalamat sa Panginoon na kahit tuwing Miyerkules, no, pag nandoon ako, sabi ko ayaw ko muna siguro mag-attend ng prayer meeting. Para bang tinutulak, para tinutulak ako, dali-dali naman ako akyat doon sa taas, mag-gihis ako. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon na hindi naputol. Hindi po naputol yung relasyon ng Panginoon po sa buhay ko. Kaya dahil po ako talaga isang mahina, lalo na pag dito sa harapan, no, parang ito siguro yung nagawa ko na ay kanina ko pala ito nagawa dahil kagabi alas 12 na ako nakatulog. Hindi ko pa rin talaga nagawa. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo ako, bigyan mo ako pa ng wisdom na makapagpahayag ako ng salita mo. Hindi ko po sabihin na kay pastora na aayaw ako. Dahil bilang isang lingkod ng Panginoon, ay kailangan natin itong gagampanan ng ating tungkulin. No, kaya nagpasalamat ako, pastora na nakasulat dyan.
Kaya tayo po ay laging handa, ano? Kaya sabi ko, laging handa tayo. Kahit, sabi ko, kahit kunti lang ang aking maipapahayag. Pang-apat po, makilala po tayo sa pamamagitan ng ating mga gawa. No? Doon talaga tayo makikita, no? Sa pamamagitan ng ating mga gawa. Kung ano tayo. Kung ano tayo, yun din ang ating mga gawa. Yeah? Dito sa Lucas 6:43 hanggang 45. Dito sinasabi, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at wala rin masamang puno na namumunga ng mabuti. Nakilala ang bawat puno sa pamamagitan ng kanyang bunga sapagkat hindi nakakapitas ng igos sa matitinik na halamanan o ng ubas sa mga dawag. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan sapagkat kung ano ang umaapaw sa puso ang siyang sinasabi ng labi. No? Kaya po, sa bunga po makilala ang puno. No? Kung ano po yung bunga, yun din yun ang puno. No? Sa buhay po natin bilang isang Kristiyano po, makilala po ang ating sarili sa pamamagitan ng ating mga gawa. No? Kung ano tayo, kung ang puso ba natin ay mabuti. No? Kung ang puso natin ay mabuti, ang mga ginagawa po natin ay yung mabubuti rin ang ating mga ginagawa. No? Kung ikaw ay matulungin, ay tumulong, no? Maawain, no? Ikaw ay maawain at kumbaga mahinahon, no? Mahinahon ka. Ito yung mga kung ang puso mo ay kung ang iyong puso ay mabuti, ito yung magbubunga, no? Yung may kapitbahay ka na walang pagkain, bigyan mo, no? Dahil wala akong pagkain ngayon. Hindi ako, joke lang po. Kaya po sinasabi nga ng Panginoon na kung ano ang iyong ginagawa kung ano ang iyong ginagawa sa inyong kapatid, ayun din ang ginawa niyo sa akin. Di ba? Kaya sabi ng alagad, sabi na sa kanyang mga alagad, yung sinabi niya, naugutom ako at ako inyong pinakain. Hubad ako at iyong binihisan. Wala akong matirhan, ngunit ako inyong pinatira. Di ba? Sa isang kwento po, meron po akong isang kwento sa isang babae na matanda. Sabi ng kasi kapistahan nila, yung nanaginip yung isang babae, no, sabi sa kanya panaginip, pumunta ako dyan sa bahay, pumunta ako dyan bukas sa bahay niyo. Sa kanya panaginip, sabi ng ipaghahanda mo ako. Sabi, kumbaga sa panaginip at tumugon siya. Kinabukasan dali-dali siya pumunta sa palengke. Bili siya ng kanyang lulutuin, mga espesyal na luto. Kumbaga sa Bisaya pa, may humba, no? Kung sa Bisaya may humba, mga klase-klase mga espesyal yung niluto niya, no? Dali-dali siyang galing sa palengke, dali-dali siyang uwi, niluto niya hanggang tanghali. Sinirahan niya yung pintuan kasi may special daw siya na bisita. Sabi niya, hindi ako magpapakain ng iba kasi may special ako na papakainin. Kung niya sabi niya yung Panginoon lang daw yung papakainin niya. Pagdating ng tanghali, may kumatok sa pintuan. Sabi ng pagbukas niya, isang pulubi. Nung gutay-gutay yung yung busbusin yung mukha, sabi nung pulubi, pwede po ba ako makikain? At pwede na rin po ba ako makituloy sa inyo? Sabi nung ay hindi ka. Kasi may special po na magpunta dito sa akin ngayon. May special ako na bisita na pupunta sa bahay ko ngayon. Hindi ka pwede. Kasi bawal ka dito. Baka magpunta yung Panginoon. Mapapahiya pa ako. No, kaya hindi talaga niya pinakain yung pagkain hanggang naglamig na lang. Hanggang
Umabot na lang ng hapon, sige siya kahintay hanggang paghapon, hanggang magabi. Nakatulog na naman siya ulit. No? Sabi na sa panaginip, bakit hindi mo ako pinakain? Sabi, hindi ka mo nagpunta, Panginoon. Kanina ako ang nagluto. Sabi niya. Yung kanina po, na yung isang tao, isang lalaki po doon na humingi ng pagkain mo, ay ako yun. No? Siya po umiyak siya. Ikaw pala yung Panginoon. Sabi niya, hingi siya ng patawad. No? Kaya sabi ng kanyang salita, kung ano ang ginawa mo sa iyong kapatid, ayun ang ginawa mo sa akin. No? Kung gagawa tayo ng mabuti sa ating kapatid, tayo po ay nakagawa ng mabuti sa ating Panginoon. Kaya sabi ko, napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. No, kaya sabi dito, makilala po tayo sa pamagitan ng ating mga gawa. No? Ang isang saging po, yung isang punong saging po, kung ito po ay hindi maganda, no? Hindi po ito maganda ang kanyang puno, no? Ito po ay kumbaga naninilaw na, ay hindi rin talaga ito mamumunga ng maganda. No? Sa buhay po natin, kung tayo po ay may mabuting puso, no? Kung tayo po ay mabuting puso, daon po natin makilala po ang ating sarili na gagawa ng mabuti. Kung tayo po ay masama, no? Na kumbaga marami tayong kumbaga nabalitaan ngayon na wala silang awang pumatay, magnakaw, no? Magnakaw, kung ano pa man ang kanilang mga ginagawa, no? Dahil po yung kanilang puso ay masasama. Kumbaga, kung ano yung tibok ng kanilang puso, kung masasama yung kanilang puso, yun din ang kanilang mga gawa. Kaya napakahalaga po sa buhay natin na ang puso po natin ay mabuti po ang puso natin upang tayo po ay mamunga rin ng mabuti. Kaya, dito po sa lima, isa na lang talaga. Wala ang perfectong tao. No? Sino ba sa atin dito ang perfecto? Kaya sabi ko sa atin, walang perfectong tao. No? Ang Panginoon na po ang perfecto. No? Meron ng perfecto ang tao, pero pangalan po niya, si perfecto ang pangalan niya. Pero sa tao po, wala po tayong perfecto. Wala pong perfectong tao. Sinasabi dito sa Juan 1 hanggang 11. Ay Juan 8, 1 hanggang 11. Dito sinabi, si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinabukasan maaga pa ay nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat ng mga tao. Umupo siya at nagsimulang magturo. Dumating noon ang mga Parisiyo na may dalang isang babae na huli na nangangulo niya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalo niya ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang mamatay. Mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo? Itinanong nila ito upang subukin siya at nang may na iparatang sila laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy siya sa pagtanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita, ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus, tinanong ang babae, nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na, at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. No? Hallelujah.
tayo po ay wala po tayo, hindi po tayo perpektong tao. No, hindi po tayo humatol. No? Hindi po tayo hahatol sa ating kapwa. Di ba? Ang hahatol lang po ay ang Panginoon lang po ang maghahatol sa atin. No? Minsan sa buhay natin makakita tayo ng hindi hindi magandang ginagawa, no? Tayo ay hahatol tayo. Hindi talaga yan siya mapunta sa impyerno, sa langit, sa impyerno talaga yan siya mapunta. Paano kung siya ay kumbaga hindi na siya gumawa sa kanyang ginagawa, no? Kumbaga kagaya ng isang babae nung nananangulong niya. Sabi ng Panginoon, umuwi ka na at sabi dito, umuwi ka na at mula ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. No? Sa buhay po natin, anuman kalaki ang ating kasalanan sa buhay natin, kung tayo po ay magbago at iwanan na natin yung mga gawain natin na hindi maganda, tayo po ay maging mabuti sa paningin ng tao. No? Hindi man tayo perfecto, ngunit sa ating mga gawa, sa ating pagbabago, tayo po ay maging mabuti sa paningin ng Panginoon. Di ba? Kaya sabi dito, huwag tayong hahatol, no? Huwag tayong hahatol sa kapwa natin. Kaya ang Panginoon nga, hindi nga siya humatol. Kaya sabi niya, umuwi ka, huwag ka nang gumawa ng kasalanan, no? Kung tayo po ay nagkasala po tayo, kung tayo po ay kung tayo ay iniwan natin na hindi na tayo bumalik sa pagkakasala, no? Ito po ay magkakaroon po tayo ng mabuti sa paningin ng Panginoon, no? Kaya sinasabi ko, ano man ang ating mga ginagawa, no? Kahit sa buhay ko, yung mga ginagawa ko dati, noon talaga, yung binata pa ako, yung siyempre mga kabataan pa dati, yung magnakaw ng mga manok, di ba? Yung nagiinom kami, no? Kaya sabi ko, kung tayo pala ay babaguhin tayo ng Panginoon, ay kumbaga, walang imposible po sa Panginoon kung tayo po ay babaguhin niya, no? Kaya yun lamang po ang aking maipapahagi sa inyo. No, kunti lamang pero mayroon po tayong mapulot po na kumbaga mayroon tayong naipulot na mga ganda po kung atin itong isabuhay po sa buhay po natin. Sa buhay bilang Kristiyano po, tayo po ay mamalagi na po tayo sa Panginoon at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. No? Kailangan po talaga sa atin ay manalangin tayo, no? Huwag po tayong, kumbaga, yung sinasabi na ang panalangin ay walang bayad pero may sukli, no? Kaya po lahat ng ating mga panalangin sa buhay, no? Nabigyan tayo ng malakas at talusog na pangatawan na ito po ay tinugon ng Panginoon. No, kung mayroon tayong karamdaman, no? Na tinugon ng Panginoon, ito po ay katagumpayan po sa ating mga panalangin. Kaya huwag po tayo magsawang manalangin, lalo't higit. Hindi po tayo magsawa makinig ng salita ng Panginoon at magbasa ng salita ng Panginoon. Dahil dito po, ang iyong banal na Espiritu po ng Panginoon ay manahan po sa ating buhay. No? Manahan po sa atin ang banal na Espiritu. At ito po, ang banal na Espiritu, ito po yung ito pong magagayad sa atin na gumawa tayo ng mabuti at gumawa tayo ng matuwid. Di ba? Kaya marami pong salamat po sa gabing ito. At ito lamang po ang aking ipapahayag. Maraming salamat. At tayo po muna ay manalangin. Ama namin mapagpala, Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon, na yung pinagkakaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa iyong mga salita, Panginoon, na ito, Panginoon, ay bigyan mo, Panginoon, ng kapangyarihan, Panginoon, na ito, Panginoon, ay may sa buhay namin, Parigan, at ito, Panginoon, ay maipahayag namin, Panginoon, sa mga hindi pa nakilala sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa gabing ito, Panginoon, sa katugunan sa aming mga panalangin, Panginoon.
Dalangin namin, maraming salamat po, Panginoon, na kami, Panginoon, ay magtatagumpay kami, Panginoon, sa aming pag-uwi, Father God. Kami, Panginoon, ay maging asin at ilaw, Panginoon, sa aming tahanan, Panginoon, sa lahat ng aming makasalamuha, Panginoon, sa lahat ng aming mga kilala, Panginoon. Kami, Panginoon, ay maging asin at ilaw, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil palagi mo pinapaalala sa amin, Panginoon, na gagawa kami, Panginoon, ng mabuti, Panginoon, na naiayon sa iyong kalooban, Panginoon, at gagawa kami, Panginoon, ng mabuti sa kapwa, Panginoon. Maraming salamat, Lord, ang lahat na ito, Panginoon, dalangin, Father God, aking binabalik sa iyo, Panginoon, na may papuri at salamat tayo, pagtitiwala, may kasama pag-asa sa pangalan mo lamang, Panginoon Jesus. Amen.